ang puno ng kabaitan. Sa isang maliit at magandang baryo na napalibutan ng mga burol at kumikinang na mga ilog, may nakatira na batang lalaki na nagngangalang Leo. Kilala si Leo sa kanyang walang katapusang enerhiya at kuryosidad, ngunit may isang pagkukulang siya. Hindi siya palaging mabait sa iba. Isang maulang hapon, habang si Leo ay naglalakad sa kagubatan malapit sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang isang kahanga-hangang puno na kakaiba sa lahat ng kanyang nakita. Ang mga sanga nito ay malawak at ang mga dahon nito ay kumikislap ng gintong kulay. Sa paanan ng puno ay isang lumang karatulang kahoy na babala, ang puno ng kabaitan, magbigay ng pagnanais at magpakalat ng kabaitan. Nakakaintriga, inilagay ni Leo ang kanyang kamay sa katawan ng puno at bulong ang kanyang pagnanais. Nais ko ng walang katapusang kasiyahan at pakikipagsapalaran. Biglang, lumitaw ang isang maliit na pinto sa paanan ng puno. Lumakad si Leo, patungo dito at natagpuan ang kanyang sarili sa isang mahiwagang lupain na puno ng makukulay na nilalang at walang katapusang mga pakikipagsapalaran. Ibinigay ni Leo ang kanyang mga araw sa mahiwagang lupain na ito, na nasisiyahan sa lahat ng uri ng kakaibang aktibidad. Gayunpaman, napansin niya agad ang isang kakaibang pangyayari. Habang siya ay nasisiyahan, tila mas lalo namang nalulungkot ang mga nilalang sa paligid niya. Nakakakita siya ng malulungkot na mga mukha kung saan dati ay may mga ngiti, at naririnig niya ang mga bulong ng pagkadismaya. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang matandang puwago na nagngangalang Oliver. Batang Leo, mahinahong sinabi ni Oliver, napansin mo ba ang pagbabago sa ating lupain? Oh, amin ni Leo. Ano ang nangyari sa lahat ng kasiyahan at tawanan? Sumampa si Oliver sa isang mababang sanga at ipinaliwanag, ang puno ng kabaitan ay nagbibigay ng mga pagnanais, ngunit nabubuhay ito sa kabaitang ibinabahagi ng mga gumagawa ng mga pagnanais. Ang iyong pagnanais ang nagdala sa iyo dito, ngunit ito rin ang nagdala ng responsibilidad. Upang panatilihin ang mahika, kailangan mong magpakalat ng kabaitan sa mga nasa paligid. Nabigla si Leo. Siya ay labis na nakatuon sa kanyang sarili kasiyahan at naisipan. Determinado na itama ang mga bagay, nagpasya siyang baguhin ang kanyang mga buhay. Sinimulan niya ang pagtulong sa mga nilalang na kanyang nakilala, nag-aalok ng mabuting salita, tulungin kamay, o mainit na ngiti. Tinulungan ni Leo ang isang pamilya ng mga kuneho na magtayo ng bagong tahanan. Tinuruan niya ang isang grupo ng batang mga ahas kung paano maglaro ng mga laro ng patas, at kahit nagbahagi siya ng kanyang pagkain sa isang nagugutom na ardilya. Unti-unti ngunit tiyak, ang mahiwagang lupain ay nagsimulang magliwanag muli. Ang tawanan ng mga nilalang ay bumalik at ang kanilang kasiyahan ay nakakahawa. Isang araw, habang si Leo ay nakaupo sa ilalim ng puno ng kabaitan, lumapit muli sa kanya si Oliver. Mabuti ang iyong ginawa, Leo, sabi ng wago na may isang pagtampo. Nauunawaan mo na ang tunay na kapangyarihan ng kabaitan. Ngumiti si Leo na may init sa kanyang puso. Natanto niya na ang pinakamahusay na pakikipagsapalaran ay yaong mga ibinabahagi mo sa iba at na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagpapasaya sa iba. Bilang gantimpala sa kanyang kabaitan, ibinigay ng puno ng kabaitan kay Leo ang isang muling pagnanais. Sa pagkakataong ito, humiling si Leo na bumalik sa kanyang tahanan, ngunit hinihingi niya ang karunungan upang laging maging mabait at magmawalan sa iba. Sa kanyang baryo, isang iba na si Leo. Tinulungan niya ang kanyang mga kapitbahay, mabait sa lahat ng kanyang nakikilala, at nagpakalat ng kasiyahan kung saan man siya pumunta. Napansin ng mga mamamayan ang pagbabago kay Leo at sila'y na-inspire sa kanyang kabaitan. Ang baryo ay naging mas masaya, mas magkakasama. Lahat dahil sa mga aral na natutunan ni Leo mula sa puno ng kabaitan. At gayon, ang alamat ng puno ng kabaitan ay nanatili, na nagpapaalala sa lahat na ang kabaitan ay may kapangyarihan upang lumikha ng mahika sa ating mundo. Mga aral sa buhay. Ang kabaitan ay makapangyarihan, ang pagiging mabait sa iba ay maaaring magbago, hindi lamang ng kanilang buhay, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang pagiging walang iba ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtulong at pagpapasaya sa iba. Responsibilidad sa mga pribilehiyo. Kasama ng mga magagandang pagkakataon ay ang responsibilidad na gamitin ang mga ito ng matalino at para sa kabutihan.